Brigada! Tira Brigada! Tira Brigada! Skog, skog, skog! Alam mo yun? Kabala. Hindi pa eh. Oh. Nakapanood ka na ba ng ano? Mga TikTok ni Gabriel Go? Hindi pa, hindi pa. Parang ako, tsaka si Senator Bongo, nagkaanak Gabriel Go. Si Gabriel Go lagi yan. Skog, skog, skog! Skog, 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 dito sa may likod. Talaga. Kasi, kung dati, siguro napapanood mo si Colonel Nebriha. Napanood mo naman siguro si Nebriha, di ba? Na laging siya yung mga nauna sa mga operations dati, di ba? Mga clearing operations, yung mga illegally parked vehicles, yung mga obstructions sa mga bangketa. Yun yung mga ginagawa ni Nebriha before. Na ginagawa ngayon ni Gabriel Go. Tira Brigada! Actually, may panahon nga sa sa TikTok. Kasi ngayon na lang ulit ako nakapag-TikTok partner na puro mga content ni Gabriel Go yung lumalabas. Yung mga operations niya sa iba't ibang bahagi na lansangan ng kamay nila. Talaga. Parang parang pinagkikitaan na rin kahit papano, di ba? Parang ganun. Parang hitting two birds with one stone. Yung trabaho niya sa clearing, at syempre yung, kumbaga ba, parang gusto niya maging content creator siguro. Ilan yung niya? Yung mga followers niya? Check ko partner sa TikTok. Sa TikTok muna tayo kasi dun siya mahilig mag-post kasi may pagkakaiba daw yung content creators at saka yung mga influencers, Brigada Gabs. Kapag content creator ka, content yung concern mo. Hindi masyado doon sa pagpapalawak ng following mo. So kapag ka-influencer, kahit wala kang pakialam doon sa content, ang importante, marami kang followers. Ayan. So ito si... Ano ba siya? Mga ilan? So si Gabriel Go, sa kanyang TikTok account, mga kabrigada, pakita natin. Yan. Meron ho siyang 487,000 and 600 followers. Yan. Ito, so almost 500,000 followers siya on TikTok. Almost 500,000 partner. So pag tumingin tayo dito sa mga operasyon niya, yan, lagi may mga clearing. Good morning! Ayan. So yan. Talaga So meron isang operasyon, mga kabigada, na medyo nakahanap ng katapat. Itong Skog. Itong sa Quezon City, natikita na isang pulis. Tira Brigada! Yun na yun. Yun na yung nag-viral. Yun yung viral, mga kabrigada. Ito hong tinikitan niya, itong si Police Captain Eric Felipe. Kabrigada. Na kung napanood ho ninyo yung video, naging viral kasi parang ang dating, parang napahiya daw. Itong si Captain Felipe, mga kabrigada. Parang napahiya. Tapos, ang nangyari, di marami mga nag-react. Kasi di ba, nung sinita, nag-sorry naman. Nag-sorry naman, Pero parang tuloy-tuloy pa rin daw, Ito si Gabriel. Kasi ka lang i-content sayang, for the content. Kapag ka nag-sorry. Si Vitali lang yan, para si Vitali Bastos. Nung nag-sorry, kapag tinanggap agad, di wala ng content. Alaos na. Diba? Kailangan yung content, dapat may twist, may conflict. Kasi pag tinanggap mo agad, tapos agad yung content. Hindi wala content. So, yun nga ho, mga kabrigada, naging viral ho ito. Yan, kung nakikinig ho kayo sa radyo, pwede ho kayo sumilip sa ating FB Live. Yan, si Gabriel Go. Kasi ito yung police yan, yung naka-blue. Naka-uniform, yung parang, ang tawag nila dyan, hindi yan type B. Basta yan, yung blue na polo shirt ng kapulisan. Yan. Sinisita siya kasi nga sa motor niya. So, ito mga kabrigada, maraming mga nag-react dyan. Actually, mixed reactions and partner. Yung kalahati ng mga commenters, sinasabi nila na, saludo ho kami sa inyo, Gabriel Go. Kasi wala kayong sinisino. Walang pinapalampas. Walang pinalalampas. Kahit pa pulis, sinisita ho ninyo. No one is above the law. Correct! Kumbaga, ito yung gusto natin na law enforcer. Ayan. Pinapanto pa ng batas, kasi hoda sinong tatamaan. Kahit na pulis ka pa. Kahit na sino ka pa. Wala akong pakialam. Sisitahin ka. Yung kalahati ng mga comments, partner, ang sabi naman, ano ba si Gabriel Go? Napakayabang, ganito, ganyan. Napakabastos. Masyado namang cloud chaser. Yung sabi ng kalahati ng comments, mga kabrigada. So, doon sa second half na nabanggit ko, doon sa mga nagalit sa ginawa ni Gabriel Go, kabilang doon, partner, si Senator J.B. Ejercito. Yun. Kung nakita ho hindi niya nagustuhan. Hindi niya nagustuhan. Kung nakafollow ho kayo sa Facebook ni Senator JB, araw-araw parang may updates Araw-araw meron siya mga posts
na binabatikos niya itong si Gabriel Go. May hugot ba si Senador? Ay, hindi ko alam eh. Ano yung pinaghuhugutan niya? Bakit niya, kumbaga ba, gigil na gigil siya dito sa nangyari kay Gabriel Go? Hanggang sa nagpakita siya ng mga dokumento. Actually, may pinakita siyang dokumento doon, partner, na ina-allege niya na si Gabriel Go, may kaso na raw pala before ng harassment. Ay, talaga? Oo. Pero dinilit din niya nung nakakausap niya na si MMDA chairman. Kasi may sinabi si chairman ng MMDA, Brigadier Gabs, na mabait na tao to eh. Ayos magtrabaho eh. Yun yung mga sinasabi nila na in defense naman doon sa mga bumabatikos. Ayan. Diba? Parang ang sabi kasi doon, may hinaras daw, na empleyado ng MMDA, at tinatanong ni Senator JV, kung natanggal at na-dismiss pa ito, bakit tuloy pa rin sa trabaho? So, after nun pag-uusap ni Senator JV at ng MMDA chairman, dinilit niya na yung post kasi nga parang ire-resolve na lang yon internally. Yan. At syempre, maliban kay Senator JV, isa pa sa mga napikon, yung Napolcom. Yon. Yung Napolcom, sabi nila, bakit mo naman pinapahiya yung pulis? Diba? So, kahapon, mga kabrigada, ito ho yan, nag-public apology na. Kumbaga ba, nag-I am sorry. Yan. Nag-I am sorry na. Ito pong si SCOG Chief Gabriel Go. Yun sa Napolcom. Tsaka inamin niya yung kasalanan niya, Brigada Gabs. Inamin niya, partner. Di ba, nung nag-usap sila ng head ng Napolcom, sinabi doon na pwede namang disiplinahin, pero wag naman sa point na ipahiya mo yung tao. Ayan. Kasi parang napansin daw ng taga Napolcom, Brigada Gabs, na parang gano'n yung parating nangyayari dyan sa enforcement ng batas ng mga taga MMDA. Pinapahiya muna. Parang pinahiya raw muna. Pwede mo naman daw pagsabihan, pwede nga, wag mo na lang daw i-content, di ba? Parang ganyan, yung sabi ng Napolcom. So kahapon, nag-usap na ho sila, at actually nag-handshake pa nga yung dalawa. Di ba? Napolcom Chief, at syempre ito pong si Gabriel Go, mga kabrigada. Ang kaso! Tira, brigada! Pero, Rope, ang soka, ang kaso, dahil nabanggit ko na yung kaso, nagkaso pa rin. Tinanggap yung apology, pero tuloy yung kaso. Correct. Ano kasi yung sa Napolcom, una nag-shake hands sila, tinanggap yung apology, okay na yun. Yung sa mismong police, ito pong si Captain Eric Felipe, tinatanggap niya rin naman daw yung sorry. Naman. Pero, tuloy pa rin yung kanyang ginawang pagkakaso. Ano bang reason, Brigada Gabs? Ano bang reason ni Felipe? Ito, sabi niya, partner, non-verbatimly. Sabi ni Captain Felipe, una, siyempre, kailangan mo muna ng general na paglilinaw. Sabi niya, sinusuportahan ko naman si Gabriel Go. At kumbaga ba, kinikilala ko yung dedication niya sa ginagawa niyang pagtrabaho, paglilinis sa Kamaynilaan, at napapatawad niya si Gabriel Go. Pero, mga kabrigada, kailangan pa rin daw ho niyang magkaso dahil nga kahit napatawad niya na, nadungisan pa rin daw yung tsapa ng kapulisan. Diba? Napahiya siya Napahiya pa rin daw. Na-humiliate. At syempre, ang depensa dyan ni Felipe, kahit wag na siya, ang nadungisan daw kasi syempre yung uniforme, yung tsapa ng kapulisan ng institusyon ng PNP. So, tinitake niya, not personally, pero parang parang yung apektado yung institusyon. Correct. Parang ganito na lang ba ituring yung mga pulis kapag kami mga minor violations? Ipapahiya. Yan. So, dumiretso pa rin ho siya sa Prosecutor's Office sa Quezon City at yung mga isinapan niyang reklamo laban ho kay Gabriel Go, ito, paglabag sa Data Privacy Act, at cyber libel. Kasi nga kinukunan ng walang pahintulot. Tapos kinunan ng video. Correct. Tapos na-post sa social media na parang paninirang puri sa internet. Pero yung Data Privacy Act, Brigada Gabs, public official ka naman PNP ka naman Correct. Pwede kang kunan. Tama. Tsaka, di ba, kundi correct ho ninyo ako, ikaw partner, baka mas maalam ka dito. Di ba, once na nasa public space ka naman, pwede ka talaga makuhanan. Ibig sabihin, dahil nasa public space ka, parang part ka na ng public domain, pwede ka. Yun din yung pagkakaalam ko, Brigada. Correct, di ba? Gumagawa ng trabaho mo. At saka yun nga, pangalawa, public officials kayo, di ba? Na ginagawa naman ninyo, nabanggit mo nga, kumbaga ba, part to ng duty ninyo, dalawa. Kaya parang hindi ko siya nakikita as Data Privacy Act. Siguro sa cyber libel. Di ba? Di ba? Ano bang privacy yung ini-invoke mo?
gumagawa ka ng trabaho mo, siyempre kapag gumagawa ka ng trabaho mo, merong public interest sa mga ginagawa mo, lalo pat allegedly may violation. Inamin mo naman na may violation ka, nagsorry ka nga eh. Oh. So titingnan natin yan mga kabrigada. Pero siyempre, yun yung tingin natin, Brigada Gabs. Yung kaso naman, it depende sa appreciation ng prosecutor's office. Correct, diba? Hindi naman tayo yung prosecutor, di ba? Hindi naman tayong magtutuloy ng kaso. Kung iba yung tingin ng prosecutor, nasa kanya yun. Discretion niya na yun. Pero tayo, masyado kasi tayong bias doon sa issue ng ng freedom of expression at public accountability and public transparency. May bias kasi tayo doon sa usapin sa sa mga ganyan dahil diba? medyo tayo. Gusto natin transparent, diba? Kaya nga, sabi ko nga, iba yung pagtingin siguro nila. Correct. Iba din yung pagtingin natin. Demokrasya naman tayo, pwede tayo mag-air ng ating mga sentimento at mga pananaw. Tama ka dyan, partner. At kaugnay ho niyan, yun nga ho, abangan natin, ano ba yung mga susunod na pangyayari. Kasi partner, matatandaan mo, yung pinalitan ni Gabriel Go, si Nebriha, ganyan na ganyan din yung issue dati, di ba? Oo. Pero nagpa-vlog din yun? Si Nebriha. Pero kung di ako nagkakamali, hindi personal ni Nebriha yung nagpo-post. Ang nagpo-post ay yung mga iba't ibang vloggers. Sabaw, yung sina Gadget Addict. Yan, di ba? Na lagi pinupost yung mga operasyon ni Nebriha. Ayun yung pagkakatanda ko. So si Nebriha, partner, matatandaan natin na naalis siya noon kasi 'di ba sinuspend siya, 'di ba? Doon sa usapin kay Senator Bong Revilla, 'di ba? Na sinabi niya na ganito ganyan, tapos binawi niya kasi hindi naman daw pala. Tapos nagharap pa nga sila, 'di ba? Kasi napikon din si Senator Bong Revilla eh. So parang 'yan nangyayari ngayon kay Gabriel Go. Senador din ang kumakalaban. Pero ang pagkakaiba nito, Brigada Gabs, kasi ito totoo na nangyari. Yan. Yung kay Senator Revilla, hindi na-prove. Hindi na-prove, Hindi na-prove yun. At saka yung kay Senator Bong Revilla, directly na siya yung, tawag ito, concerned dun sa issue. Ito, si Senator JV, nagbibigay lang ng mga opinion. Di ba? At saka balikan ko lang yung Days of Privacy Act na yun, Brigada Gabs. Di ba, yung mga law enforcers, mga kabrigada, known as the Supreme Court, yung nagsasabi na dapat magsuot kayo ng body cam. Di ba? Sa inyong mga operations for your protection at protection ng mga yung mga hinuhuli ninyo, yung subject ng mga law enforcement operation. Kaya nga sabi ko, hindi ko maintindihan bakit i-invoke mo yung Data Privacy Act. Diba? Gusto mo ng privacy. Correct. Inuutusan ngayong mga nasa police, otoridad na magsuot ng body camera para transparent yung operasyon. Baka naman yung dyan, partner, baka naman ang mabutas naman dyan, yung body cam sa mga police, hindi naman siya ina-upload sa social media. O baka yun yung gawin naman depensa dyan ni Captain, na bakit kung may body cam naman kami nga mga pulis hindi naman namin yung ina-upload for the content. Pwede rin ganun, di ba? Bahala na yung prosecutor kung ano magiging appreciation nila dyan, mga kabrigada. Actually, may mga nagbibigay ng comments dito hinggil sa pinag-uusapan natin. Sabi ni Naifo Bacani, okay naman po yung ginawa ni Sir Gab. Hindi ako, si Gabriel Go. Okay disclaim ka. Okay naman po yung ginawa ni Sir Gab. Pero kung minsan kasi, yung approach daw ho niya, minsan hindi na maganda. Ayan. Siyempre, yung approach niya sa ibang operation, hindi naman pwede mong i-apply doon sa specific operation na subject ng kaso na yan. Ayan. Di ba? Iba yung approach niya, iba dito. Hindi mo naman pwedeng sabihin na talagang ganyan siya Ganyan yung ibang mga content niya, kaya ganito na rin kahit hindi niya ginawa dito sa subject case na ito. Ayan. Yan. Pag may mga reaction pa ho kayo dyan, mga kabrigada, pwede rin ho kayong magbigay ng comments dito sa ating napag-usapan. At sa ating pagbabalik, partner, wag ho kayo mawawala dahil marami pa ho tayong pag-uusapan. Mamaya ho, makakasama ho natin si Senadora Amy Marcos, ang chairperson ho, mga kabrigada, ng Senate Committee on Foreign Relations, na siya nga hong nag-imbestiga dito nga po sa Duterte arrest, mga kabrigada. Mamaya ho yan, balikan ho natin yan sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 8:01. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now!